Ika-58 kabanata sa pagpapatuloy. Malakas na sinigaw ni white-haired orangutan na kung may sinuman daw sa mga tao ang makapagliligtas sa kanya. Na ibibigay daw niya sa kanila ang lahat ng pera daw niya. Na 500 gintong niyang. At mabilis na sinigaw ni Duosobu na Jogwang. Bilisan daw niya at patamaan daw niya ang kanyang pressure points. At mabilis nga niya itong ginawa na pinatamaan niya ng kanyang enerhiya ang mga pressure point ni white-haired orangutan. At ito ay mabilis na natahimik pagkatapos. At ito ay tinitingnan ni Jogwang habang napaumpog sa kulungan si white-haired orangutan. At makikita itong nanginginig ang mga kamay. At pagkatapos marinig ang mga sinabi nito ay makikita ang mga tao ay nagulat at ang iba ay mukhang interesado sa sinabi ni white-haired orangutan. At napatingin ang ating bida sa mga tao na nagiba ang kapaligiran at sinabi sa kanyang isip na masyado na daw huli. At may mga tao na daw gumagalaw. Sinabi pa niya na wala daw silang ideya kung ilang tao ang susubok patayin ang puting buhok na orangutan. Gayunpaman, marami pa daw ang magsisikap na iligtas siya upang makakuha ng 500 gintong niyang. Tumingin ng seryoso ang ating bida kay Duosobu na makikitang nababahala. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na siya daw talaga ay gumawa ng sobrang katangahan. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanila na siya daw ay tapos na dito. At nagulat si Duosobu nang marinig niya ito na napasabi na ano ng dahilan daw niya kung bakit sinasabi iyan ngayon. At tumugon ang ating bida na ang dahilan daw ay may kinalaman sa tinanong niya sa kanya kanina. At sinabi ng may seryosong muka ng ating bida na iniutos daw sa kanya na i-escort sila at tumulong sa pagdadala kay white-haired orangutan. At makikita ang dalawang papasibol na bituin na malungkot na sinabi pa ng ating bida na gayunpaman, siya daw ay parang walang planong dalhin si white-haired orangutan sa Murim Alliance. Dagdag pa niya na ang mga nag-request daw ng escort service. Na ito ay nagbago ng isip. At wala daw na pagkakataon na magiging maayos ang trabahong ito, kaya't dito na daw nagtatapos ang kanilang paglalakbay. At isinuntok ng ating bida ang kanyang kamao sa palad at sinabi nito na ipapahiram daw niya sa kanila ang mga kabayo at karwahe. At pakibalik na lang daw ang mga ito sa pinakamalapit na sangay ng Heavenly Dragon Escort Agency kapag tapos na sila. At tumalikod na ang ating bida na tinatawag siya ni Duosobu na yang Master Jongrion. Natumugon ang ating bida na nakapikit na paalam. At tumingin sa kanya ang Westlake Dog Trio ng seryoso. At pagkatapos ay sumabay sa paglalakad sa ating bida ang leader ng Dog Trio na sinabi nito sa ating bida na talaga daw bang aalis na sila. At kung okay lang daw sa kanya. Ayos lang daw ba na ipagpatuloy nila ang misyon? Na makikita na seryoso lang ang ating bida. At sinabi pa ng leader ng Dog Trio sa ating bida na syempre daw naman, ang gusto daw niya sila ay bayaran ng mas mataas. Dahil malaki na daw ang pagbabago ng sitwasyon. At tumugon ang ating bida na sinabi nito na wala naman daw problema. Pero baka daw magkaaberya sila kung magtatagal pa sila kasama nila. At biglang hinarang sila ni Tang Kunbaek ng tangklan na ikinagulat ng ating bida. At sinabi sa kanila nito na ang isa sa naputulan daw ng braso ay tinatawag na Unbobo. Sinabi pa niya habang nakaharang ang mga kamay na matapos daw makuha ang pinsala, nagdanas daw siya ng matinding lagnat buong gabi. Hanggang sa tumalon daw siya sa lawa nang walang nakakakita. Na seryosong nakatingin ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na hindi daw nila magagamit ang paghihiganti bilang dahilan para patayin ang puting buhok na orangutan dahil nagpakamatay na ang taong iyon. At sinabi pa sa ating bida ni Tang Kunbaek na sila daw ang dahilan kung bakit pumalpak ang lahat, ngunit kailangan daw talaga niya ang kanyang tulong ng lubos. Dagdag pa nito na nakikiusap na huwag daw niya silang iwanan. At napahawak sa ulo ang ating bida na sinabi nito sa kanya na kung kailangan daw niya ng serbisyo ng Heavenly Dragon Escort Agency, mag-request daw siya sa kanila ng formal na pag-escort. Sinabi pa ng ating bida na ang layunin daw ng misyon ay ang dalhin ang target na ang puting buhok na orangutan sa Murim Alliance. At ang kabayaran daw ay 200 ginto niyang. Dagdag pa niya na itinaas ang isang daliri na sa panahon daw ng transportasyon, kailangan daw nilang sundin ang kanyang mga utos. At makikita si Duosobu na nakatingin sa kanya si Jogwang ng Diankang Sect. Habang sinabi ng ating bida na kung makakayang gawin daw ba nila yon. Mula sa malayo ay nakatingin ang ating bida kay Duosobu na tumugon ito na gagawin daw nila. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na ang 200 ginto niyang daw ay isang napakalaking halaga.
At nakayukong tumugon na sinabi ni Doo Sobu na nawala na daw siya ng kontrol sa kanyang sarili. Dagdag pa nito na ang perang iyon daw ay hindi lamang para sa pagdadala ng puting buhok na orangutan, kundi pati na rin daw para sa kaligtasan ni Kunbaek at Jogwang. At nagbulungan ang ating bida at ang leader ng Westlake Dog Trio na sinabi sa kanya nito na ano daw ang sinabi niya kanina tungkol sa pagyapak sa dumi. At tumugon ang ating bida na maaari daw nila itong linisin mamaya. At biglang sinabi ng leader na nakakrus ang kamay na dagdagan daw nila ng bayad sa 30 gold niyang. At pagkatapos daw nun ay hindi sila alis. At nakangiti ng kakaiba ang ating bida na nakalagay ang kamao sa kanyang bibig na sinabi nito na okay sige magpatuloy na daw sila. At sinabi pa ng ating bida na dapat daw muna nilang ibalik ang kontrol sa sitwasyon bago sila umalis. At lumipas ang ilang oras at makikitang palubog na ang araw at si white-haired orangutan at ang kulungan ay itinapon sa dagat. Na sumisigaw ito na kung nababaliw na daw ba siya. Habang malapit ng lumubog ang kulungan ay sinabi sa kanya ni Doo Sobu na ano daw ang sinusubukan niyang gawin. At sigurado daw ba siya na ito ay hindi mamamatay. At tumugon na sinabi ng ating bida na hindi daw ba't iyon naman ang gusto niya. At sinabi pa nito na yang Master Jongryong. At makikita si white-haired orangutan na malakas na sumisigaw na malapit ng lumubog. At pagkatapos ay unti-unting lumubog hanggang sa ito ay hindi na makita. Na pinagmamasdan nila habang palubog na rin ang araw. Habang nakatingin ng seryoso ang ating bida ay pinagmamasdan siya ni Doo Sobu na sinasabi sa kanyang isip na ano daw kaya ang pinaplano niya. At napatingin ito sa kanyang ibaba nang may mapansin ito. Ito pala ay ang nakakulong na si white-haired orangutan na nakatabi gamit ang kanyang mga daliri pagkamot sa buhangin. Na pinagmamasdan nila ito mula sa kulungan na pagod na pagod. At ilang saglit pa ay nilapitan siya ng ating bida. At tinignan na sinabi nito na iba daw siya sa mga sumisikat na bituin dito na may mga imaheng kailangang protektahan. At umupo ang ating bida na tinitigan si white-haired orangutan na sinabi pa niya na kung makita daw niyang nasa panganib ang buhay niya dahil sa mga taong sumusubok na iligtas siya, ang kailangan lang daw niyang gawin ay patayin niya siya. At mumiti ng kakaiba ang ating bida na sinabi pa niya na pakitandaan daw niya na kaya niyang gawin yon. Kaya't mag-ingat daw siya sa sasabihin at gagawin niya mula ngayon. At sumigaw si white-haired orangutan na sinigaw na sinabi sa ating bida na buwisit kang hangal na walang kwenta ka. At si Doo Sobu ay nakatingin lang at walang masabi. At nilagyang ng bandera nila ang kulungan ni white-haired orangutan na sinasabi sa kanila na sa tingin daw niya, mas mabuti kung magpapalipas daw sila ng gabi sa kabila ng ilog ngayon. At kailangan daw nilang magmadali. At sumapit na ang gabi na makikita ang mga barko sa ilog. At isang patay na lampara ang makikita. At sila ay nakasakay na sa barko na patawid na ng ilog. Sinasabi sa isip ni Doo Sobu habang pinagmamasdan ang ating bida na sabi nila hindi sila makakatawid ng ilog hanggang bukas, pero nakipag-areglo siya sa bangkero para makatawid. Sila kapalit ng 2 karwahe at ilang kabayo. At hindi daw niya alam kung dapat niya siyang sabihing may karanasan o matapang. At makikita ang barko na kanilang sinasakyan at isang barko na nakabuntot sa kanila. At sinabi ng ating bida sa kanila na tumahimik daw muna sila. Sa tingin daw niya, baka daw may mga tao na sumusubok na iligtas ang puting buhok na orangutan. At itinuon niya ang kanyang pandinig at pinakinggan niya ang usapan na. Sinabi daw ba niya na ang konvoy ng puting buhok na orangutan ay dumaan dito? At tumugon ang kausap nito na oo, at ang kailangan lang daw nila ay maghintay ng tamang oras para mahuli sila. Pero narinig daw niya na ang mga sumisibol na mga bituin mula sa mga sikat na sekta at angkan ang nagdadala sa kanya. Hindi daw ba magiging problema ito? At tumugon na sinabi na sino daw ang makakaalam na sila ang may gawa kung madilim at nasa gitna sila ng ilog. At sinabi nito na tama daw siya, Green Mountain Ghostly Blade. At makikita ang ating bida na seryoso na sinabi sa kanyang isip na ang taong kilala bilang Green Mountain Ghostly Blade daw pala ang naghihintay sa kanila at kasama pa daw niya ang buong gang niya. At mabilis na tinanong ng ating bida ang leader ng Westlake Dog Trio na sinabi ng ating bida na kung kilala daw ba niya ang Green Mountain Ghostly Blade. At tumugon ito na hindi pa daw niya narinig ang isang pangalan na ganun. At pagkatapos ay makikita ang tubig na may sumisigaw ng tulong. May tao daw sa tubig. At sinabi pa na magbukas daw ng mga sulo. At sinabi na halika't gumapang dito. Sisindihan daw niya ang sulo. Tumugon ito na okay po Ginoo.
At makikita na pinagtatama ang dalawang bato dahilan ng paggawa ng apoy. At sumilip ang isa sa tubig habang ang isa ay nagpapadalit ng apoy. At ito pala ay sa kabilang barko na pinagmamasdan ng ating bida. At seryosong sinabi pa niya sa isip na buwisit. Hindi daw niya inasahan na napakarami nila. At kung 5 daw ang mga barko, siguradong mahigit sa 100 daw sila. At makikita si Duo Sobu at si Tang Kunbaik na nakikiramdam na nakatingin. At biglang isang kamay ang makikita na sumasampa sa kanilang barko. At pagkatapos ay hingal na nakasampa na ito. Na sinasabi pa na ang akala daw niya ay katapusan na niya. Na pinagmamasdan siya ni Duo Sobu at si Tang Kunbaik. At pagkatapos ay mukhang tanga na nagtanong na sinabi nito sa kanila na kung sino daw sila. At dito na po nagtatapos ang ika-58 kabanata. Ika-59 na kabanata sa pagpapatuloy. Hinal na nakasampa na ito. Na sinasabi pa na ang akala daw niya ay katapusan na niya. Na pinagmamasdan siya ni Duo Sobu at si Tang Kunbaik. At pagkatapos ay mukhang tanga na nagtanong na sinabi nito sa kanila na kung sino daw sila. At makikita ang dalawang barko at ang isa ay papalayo na. At mahinang sinabi ng ating bida sa leader ng Westlake Dog Trio na mas malayo na daw sila mula sa mga barko na kinaroroonan ng Green Mountain Ghostly Blade, hindi daw ba? At tumugon ito sa ating bida na parang ganoon daw nga. At tumingin sila sa lalaking pumanhik sa barko at napatanong ito na kung sila daw ba ang mga nagdadala sa white-haired orangutan. At nagulat ito nang tinutukan siya ng espada ng ating bida at ang mga kasamahan niya. At sinabi ng ating bida na Tang Kunbaik, kung susubukan daw ng lalaking iyon na sumigaw, bigyan daw niya siya ng lasa ng laso ng tangklan. At tumugon ito na okay. At bumulot ng espada ito at sumugod ito na sumisigaw na ikaw. At ilang saglit pa ito ay nakatalina at sinasabi na nabigay na daw niya ang lahat ng alam niya, kaya't mangyaring huwag daw siyang patayin. At sinabi ng ating bida sa kanya na kung ganoon, miyembro daw ba siya ng Three Dragon Stronghold, at kung nagtutulungan daw ba sila ng Green Mountain Ghostly Blade para patayin sila dito. Tinutukan ng ating bida ng espada ang lalaki na nagulat na natatakot na tumugon na tama daw siya. At galit na tumingin ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ang ibig lang daw sabihin nito. Ang Three Dragon Stronghold ay nagtaksil sa Heavenly Dragon Escort Agency. At sinabi pa ng lalaki na mula daw sa simula hanggang sa dulo, siya daw ay tumutol sa ideya. At siya daw ay seryoso. At tinanong siya ng ating bida habang nakatutok pa din ang espada na kung ganoon, anong klaseng tao daw ang Green Mountain Ghostly Blade. Tumugon ito na siya daw ay isang asasin na gumagala sa Jianghu kasama ang 3 kasamahan niya. At pagkatapos ay ngumiti. Ito na pinagpapawisan at sinabi na kung siya daw ba ay papakawalan na mula sa pagkakatali ngayon. At seryosong tiningnan ng ating bida ito at sinabi na ang lalaki daw na ito na sinasabi na siya daw ay si Battle Viper. At ayon sa kwento si Battle Viper daw ay isang sikat na magnanakaw na nangunguna sa kanyang galing sa pagnanakaw at disguise. At siya rin daw ang pinakamahusay na miyembro ng Three Dragon Stronghold, ngunit dahil sa sobra niyang pag-inom ng alak, naligwak siya sa labanan sa pagranggo at naging pangatlo sa utos. At pagkatapos ay tumingin ang ating bida sa kanyang likod na tila mayroong iniisip habang may galak sa muka si Battle Viper na patanong na sinabi sa ating bida na kung palalayain na daw ba niya siya ngayon. At ang ating bida ay kinuha ang angkla kung saan ang lubid na nakatali kay Battle Viper ay nakatali dito. At tumugon ito na sinabi na hindi daw. At nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang ating bida na hawak ang angkla. At napatanong ito sa ating bida na ano daw ang balak daw niyang gawin. At hinagis ng ating bida ang angkla sa tubig at tinanong niya si Battle Viper na kung ano daw ang magagawa niya sa kanila. Habang mabilis na hinahatak ng angkla si Battle Viper, ay sinasabi nito na ang sabi daw niya na palalayain niya siya kung sasagutin niya ang mga tanong niya. At nakangiting tumugon katabi ang lubid na sinabi ng ating bida na oo sinabi nga daw niya yon, pero habang pinag-isipan daw niya ito, lalo lang daw siyang nagagalit. At maluwaluwang sinigaw nito na pakiusap huwag daw niya siyang patayin. At hinawakan ng ating bida ang lubid at tinanong niya ito na bigyan daw niya siya ng isang dahilan kung bakit niya hahayaan siyang mabuhay. At makikita itong namumutla na sinabi ni Battle Viper sa ating bida na alam daw niya ang pinakamabilis na daan para makarating sa Murim Alliance. At tumugon ang ating bida na alam din daw niya ang mga shortcut.
At nakadapang sumagot si Battled Viper na ang isang magnanakaw daw ay iba ang alam na shortcut kaysa sa alam ng isang escort warriors. At siya lamang daw ang nakakaalam ng rutang iyon. Dahil natagpuan daw niya ito habang iniiwasan ang panghuhuli ng Murim Alliance. At mabilis na pinutol ng ating bida ang lubid. At napasabi si Battled Viper na nanghihina na siya daw ay buhay. Habang bumulong sa ating bida ang leader ng Westlake Dog Trio na tinitingnan si Battled Viper na hindi daw naman talaga niya siya papatayin, di daw ba? At tumugon ang ating bida na sa tingin daw niya mas makakabuti ito. At ayon sa kwento ng mga kalahating oras, nakatawid daw sila ng ilog at nagtungo sa kanilang susunod na destinasyon, ang Dabi Mountains. At si Battled Viper daw ang naggabay sa kanila sa makakapal na kagubatan. Bagaman tila hindi daw akma ang ruta para sa paglalakad, magaling daw niyang itinuro ang tamang direksyon. At wala daw na kahit isang enkwentro sa loob ng 4 na araw. At pagkatapos ay itinuro ni Battled Viper ang isang pasukan at sinabi nito na dito daw muna sila magkampo ngayong gabi. Habang papasok sila ay makikita ang mga pader nito na tinubuan na ng mga damo. At makikita rin ang mga basag na banga. At makikita ang isang may sinding kandila at tiningnan ito ni Battle Viper. Nagmamasid-masid ang ating bida habang sinasabi kay Battle Viper ng leader ng Dog Trio na parang mukhang lihim daw niya itong kanlungan. At okay lang daw bang ipakita ito ng ganito? Habang may binubuksan ito ay tumugon na sinabi na mas mabuti nang gamitin daw ito kapag kinakailangan kaysa daw mamatay na hindi nagamit. At sinabi pa nito na ang mas mahalaga daw ay may alak dito na makikita sa mukha nito na sobrang saya. At humawak sa ulo ang ating bida na sinabi kay Battled Viper na yan daw ba ang dahilan kung bakit sila nandito. At tumugon ito na hindi daw niya kayang tumagal ng isang araw nang walang alak. At bigla nitong ininom ang isang banga ng alak. Na ikinagulat ng ating bida na sinabi nito na sandali lang daw. Paano daw kung may laso nito o kung ano man? At pagkatapos uminom, sa banga ng alak ay napasabi ito na ito daw talaga ay napakasarap. Sinabi pa niya na lason. Parang wala daw naman. Dagdag pa niya na siya daw ang naglagay nito dito ng bangang ito. At makikita ang Westlake Dog Trio na natatakam na sinasabi pa ni Battled Viper na ito daw ay bamboo leaf green liquor na 10 taon na. Gusto daw ba nilang tikman? At mabilis na inagaw ng isa sa Westlake Trio at sinabi pa nito na wala daw siyang pakialam. At uminom din ito sa banga ng alak na nahihili na pinagmamasdan ng kanyang leader. At makikitang muli ang ilaw. At sila ay makikitang nakaupo at ang usok sa bandang itaas sa kanila ay kumakapal. At pagkatapos ay nagsalita si white-haired orangutan at sinabi nito na narinig daw niya na ang ethereal thief ay kumuha ng isang hangal na disipulo noong mga huling taon niya. Kaya't siguro siya daw yon. At tumugon ito na paano daw niya yon nalaman. At sinagot siya ni white-haired orangutan na sinabi nito na ginagamit daw niya ang mga teknik niya. Pero ang galing daw ay malayo sa antas niya. At napakamot sa ulo si Battled Viper na namumula ang muka na nahihiya. Na ikinalaki ng mata ng ating bida na nakatitig kay Battled Viper na sinasabi sa kanyang isip na siya daw pala ay isang disipulo ng legendary ethereal thief na nagnakaw sa maraming mayamang mansyon na parang sariling bahay niya. Sinabi pa ni white-haired orangutan na palagay daw niya, ang lugar na ito ay pagmamay-ari din ng ethereal thief. At tumingin sa kanya ang leader ng Westlake Dog Trio na sinabi sa matandang orangutan na kaya't malamang na ito daw ang lugar kung saan ang mga martial artist ng Murim ay nag-ambush noon sa paghahanap ng kanyang mga yaman. Dagdag pa nito na gayunpaman, wala nang ibang makita dito kundi ang mga basag na banga. At habang nag-uusap ang mga ito ay makikita ang dalawang asasin na nakatago sa pader. At nagulat na napasigaw ang ating bida at napasabi na saglit lamang daw, ang mga tao daw ba ng Murim ay alam ang tungkol sa lugar na ito. Habang sinisimot ang alak hanggang sa huling patak ay sinabi nito na ang rutang tinahak daw nila ay pamilyar lamang sa kanya, ngunit oo, may mga tao daw na nakakaalam ng lugar na ito. Dagdag pa nitong sinabi na walang sumusunod daw sa kanilang daan papunta rito, kaya't huwag daw siyang mag-alala. At tumugon ang ating bida habang makikita ang mga asasin sa likod ng pader na paano daw kung imbes na sumusunod sa kanila, ay nagtatago na sila sa lugar na ito mula pa noon. At nagulat si Battled Viper na hindi makapaniwala nang may naglalakad na sinasabi na siya daw pala ang ika-4 na yang master ng Heavenly Dragon Escort Agency, Medyo matalino daw siya.
Dagdag pa ng asasin na kailangan daw nilang magsikap ng doble dahil daw sa kanya. At napamura ang ating bida na mabilis sanang tatayo, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba na ikinalaki ng kanyang mata at pinapawisan. At ang ating bida ay mabilis na napadapa sa lupa. At ang mga Westlake Dog Trio ay nanginginig na sinasabi ng leader na ano daw ang nangyayari. At sinabi naman ng isa na ang katawan daw niya ay hindi makagalaw. At sinabi naman niyang Jogwang habang nakaluhod na hindi daw siya makatayo. Na nagtatakang sinabi ni Doosobu na bakit daw kaya. At tumingin sa kanila ang assassin na sinabi sa kanila na ito daw ay ang latent soul poison. At kapag sobra daw silang emosyonal o sobrang gumalaw, magkakaroon daw sila ng seizure, kaya't mas mabuti pang huwag na daw silang gumalaw. Habang nakadapa ang ating bida at nanginginig ay napamura ito na sinabi nito na buwisit ka anak ka ng ina mo. Dagdag pa niya na ang Murim Alliance daw ay hindi sila papatawarin sa ginawa nilang ito. At tumingin sa kanya ito at sinabi na pagkatapos daw nito, magtatago daw sila, kaya't huwag siyang mag-alala. Ang tanging layunin lang daw nila ay ang makuha ang puting buhok na orangutan. At malakas na tumawa ang white-haired orangutan na sinabi nito na napahiya daw siya sa daungan, pero sa huli, siya pa rin daw ang panalo. Makikita ang ating bida na naiinis. Habang sinasabi ni white-haired orangutan na dapat daw pinatayin na niya siya sa tubig noon. Sinabi pa nito habang nakatayo sa harap niya ang assassin na siya daw ba ang Mountain Ghostly Blade, di daw ba? Pakiusap, tanggalin daw niya ang mga posas na ito. At biglang sinabi sa kanya nito na hindi daw niya iyon magagawa. Sinabi pa nito na tumingin kay white-haired orangutan na hindi daw sila nandito para iligtas siya, nandito daw sila para patayin siya. Na nagtataka itong tumugon na ano. Sinabi pa ng assassin kay white-haired orangutan na ang kliyente daw ay nais na makita siyang mamatay. Kailangan lang daw nilang maghintay hanggang dumating sila. At napasabi ang matandang orangutan na hindi daw ito maari. Habang umiikot ang paningin ng ating bida na makikita ang assassin na sinabi nito na kunin daw ang lahat ng kanilang mga sandata at punuin ang mga sulo ng langis. At tumugon ang alagad nito na masusunod daw iyon, sir. Na makikita ang ating bida na malapit ng pumikit na pinagpapawisan na sinasabi niya sa kanyang isip na ito daw ay napakasakit. At dito na po nagtatapos ang ika-59 na kabanata.